So cases for murder, frustrated murder, and attempted murder have been filed against Arnulfo Teves Jr. last Friday, meaning 2 Fridays ago, not yesterday, before the RTC of Manila. Naisang pa na nga ng piskalya sa korte ito nga mga kaso laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ito ay may kaugnayan dun sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Degamo. Sa Saturday News Forum dito sa Quezon City, sinabi ni Department of Justice spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, na naisampa na ng piskalya sa Manila RTC nitong August 18. Ito ang mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Ito may kaugnayan nga dito sa Degamo Slay case. Bukod dito ay naisampa na rin itong kasong murder. Ito may kaugnay naman doon sa nangyari mga pagpatay noong taong 2019 na ikinasawi ng 3 katao nitong August 9 sa korte sa Bayawan, Negros Oriental. Samantala na una nang sinabi nitong si DOJ spokesperson Clavano na willing sila sa Korte Suprema na mailipat nga sa lungsod ng Maynila o dito sa Metro Manila. Ito ang kasong isinampa kay Teves Negros dahil nais silang maging neutral nga itong ground para nga sa maging venue ng pagdinig sa kaso ng naturang dating kongresista. Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ayun po, napanood nyo naman po yung napakahalagang update patungkol po dito sa kaso ni suspendidong kongresista na reinstated and then tinalagang terorista by ATC at saka sinibak sa kongreso na si Arnulfo Teves. Ayan. So yun po ang update. Meron na pong mga kaso. Frustrated murder, diba? Napakarami pong kaso ang kakaharapin nitong si Teves. At tingin ko, lalo na itong hindi talaga uuwi. Lalo na ito talagang magtatago. At tingin ko kahit mag-live o magpakita sa kanyang mga social media account or sa kanyang mga press con ay wala na pong Arnie Teves. At syempre, naka-freeze ang kanyang asset. Kada press con po, syempre kailangan ng pampadulas. Diba? Tingin ko, baka nabawasan na ang mga paggastos nitong si Arnie Teves dahil naka-freeze ang kanyang mga assets. Tingin ko, ito ang isa sa dahilan kaya hindi na natin siya nakikita. At pagkatapos nga ng kanyang birthday live sa kung saan ay nagpa-raffle pa siya, kahit siya'y terorista na that time, hindi na po siya muling nagpakita pa sa mga press con, sa mga interview. Actually, wala nang press con, wala nang mga interview. Dahil nga po, isang napakalaking kahihiyan ang nangyari sa kanya bilang pagkakasipa as a congressman. So ngayon po, kaabang-abang na po ang mangyayari dito sa kaso ni Teves dahil kapag po siya ay nakasuhan naisang pa na daw naisang pa na ang kaso, nasa prosecutor na, sa prosecution na. So kapag po ito ay lumabas na ang kanyang warrant of arrest, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para ang susunod na akbang naman ng ating mga alagad ng batas o ng DOJ ay ang pagpapakansela ng kanyang pasaporte para siya po ay hindi na makapag-island hopping diyan sa may Timor-Leste. So, yan ang isa sa mga magiging malaking kalbaryo ni Teves kapag po nakansela na ang kanyang pasaporte. Kasama pa niyan, syempre, ang pagkakaroon ng red notice sa Interpol at meron na pong pagkakataon o magkakaroon na ng pagkakataon ang mga United Nations na miyembro na kapag itong si Teves ay mapunta sa kanilang bansa, huhulihin na po ito. At siya ay mapapauwi na dito sa ating bansa. Diba? Kaya time is running up or time is running out para dito kay Arnie Teves. At katulad po ng sinabi dyan sa update na yan, sa balita na yan,
dapat po talagang ilipat sa Maynila. Huwag dun sa Bayawan. Naku, baluarte po nila yan. Kahit nasabihin pa nila na wala naman nang nakapwestong Arnie Tevez, hindi po natin masasabi na wala pa rin po o wala na rin ang kanyang mga galamay. Marami pong galamay ang Arnie Tevez. At marami po ang nagme-message sa atin na kapag dyan daw po sa Bayawan nangyari itong hearing o itong sa kasuhan na ito, naku, baka kapag pupunta dyan yung yung mga witness, baka bigla na lang nating malaman o mabalita na niratrat na to o kaya pinatumba na, di ba? Kaya pinakamainam talaga sa Maynila ilipat ang mga gagawin na paghihiring diyan sa mga kaso. Kasi ito ay neutral grounds o kumbaga hindi maapektuhan ng kahit sino na nandiyan sa Maynila. Di ba? Maynila na yan. Alangan na mga gumawa pa sila diyan ng katarantaduhan o magpapakita pa sila ng puwersa nila diyan. Di ba? Hindi pwede lalo at sila ay bantay sarado na ng ating mga kapulisan at ng ating mga tagapamayapa, di ba? Kaya dapat lang po talaga na malipat sa Maynila ang mga hearing. Katulad ng nangyari diyan sa kay Gobroel de Gamo slay case na diyan po sa Maynila lilitisin. Isa pang importante dito po sa mga sa mga tropa pips natin. Alam niyo po hanggang ngayon naman pag nabuksan po ninyo ang FB page nitong si Arnie Tevez, nandyan pa rin yung mga video niya, nandyan pa rin yung mga live niya, yung mga kung ano-anong mga presko, nandyan pa din. So, sa mga ating mga kasama dyan na mga IT expert o yung mayroong mga alam sa pagkakalikot ng mga FB, bantayan po ninyo kasi ako naniniwala na baka soon ay burahin na itong FB page ni Arnie Tevez dahil baka meron pong makita dyan na ilang mga ebidensya sa masasabi natin na baka malaman ang kanyang IP address, baka malaman kung nasaan ito, di ba? At baka mamaya merong mga video diyan katulad nung binura nung nakaraan na kung saan ay habang naka-live si Arnie Tevez, may nagdaang babae sa kanyang likuran at mukhang nasa bahay lamang. So, hindi natin sure kung nasan nga ba talaga itong si Arnie Tevez at ngayon po ay talagang tahimik na siya at nakinig na siguro sa mga nagpayo na huwag na siyang mag-ingay sa SOCMED. Tigilan na ang mga press con at huwag nang mag-entertain ng mga interview dahil ang kanyang pagyayaw-yaw ay lalo pong nakakasama at baka lalo lang madagdagan ang kanyang problema katulad ng mga karagdagang kaso. Katulad yung sa kanyang mga binitiwang salita kay Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Sabi nga ni Mayor Albi, i-escalate daw po nila ito sa sa korte o sa kumbaga sa proper forum. Baka nga po makatanggap ng matinding kaso na naman si Arnie Tevez ng paninirang puri kasi wala po siyang naipakita sa mga taga Bacolod, sa mga taga netizen ng katibayan na may utang talaga sa kanya si Albi Benitez. Kasi syempre kapag sinabi mong may utang sa'yo, may mga kasulatan, may mga pirmahan, may mga date kung kailan na inutang, may mga witnesses, di ba? Ganyan ang proper na pagpapautang. Pero yung usapang laway lang, hindi po yan tatayo sa korte. Kaya, maganda mabantayan ang FB page nitong si Arnie Tevez dahil nanganganib ito na baka burahin. At meron pang meron pang kumbaga mga post diyan na hanggang ngayon hindi naman din niya binubura, lalo na yung pagsasayaw niya. Tingin ko yan po ang isa sa mga naging epekto ng kanyang pagiging maharot o maloko, nasibak tuloy sa Kongreso. Kaya mabuti na lamang at maraming ng mga nakapag-download niyan, marami nang may mga kopya ng mga video ni Arnie Tevez. Kaya kahit naburahin niya ito, tingin ko meron pa ring mga mahahanapan ng kopya ng kanyang mga video.
So ngayon po, tahimik si Arnie Tevez. Bakit? Kasi alam niya papalubog na ang kanyang barko. Alam niya na nalalapit na ang paghuhukom, nalalapit na ang kumbaga pagtunton sa kanya ng karma. 'Di ba? Umpisa na nakakarma na yung mga malalapit sa kanya, nakakarma na yung vlogger na sumuporta sa kanya, si Maharlika. O ngayon, karma knows the whereabouts of Arnie Tevez. So, nako, baka mamaya magulat na lang tayo itong si Arnie Tevez mapabalita na lang na bigla na lang naglaho o nawala na sa mundong ibabaw, no? Nako, yan ang mahirap. Baka nagpatay-patayan na para mabura na yung lahat ng issue sa kanya. Baka magpatubo na ng buhok to at hindi na natin makilala, di ba? Sana na may huwag umabot sa ganyan at mapabilis na ang proseso ng batas. So, ayan na, nasampa na ang kaso, kasunod na niyan, warrant of arrest, pagkansela ng passport at paghuli kay Arnie Tevez. So, abangan pa po natin ang mga mahalagang update sa kaso na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Naku, dapat ganyan. God first po. Pag gumanyan sa inyo, naku, delikado yan. May pagka-terorista.